Okay guys, mayroon na naman tayo ditong service na Panasonic, no? Automatic washing machine. Ang problema nito guys, nagwawash naman, nagdi-drain, pero ayaw niya mag-spin, no? So ayan, nilagay natin siya sa spin program guys. Kung mapansin nyo, nasa 14 siya, no? Nag-stuck siya sa 14, no? Naka-spin program po ito guys, no? So sa mga itong problema guys, alam na natin, no? Kapag nag-stuck yung oras ng isang washing machine, kapag ilagay natin siya sa spin, tulad niyan, hindi siya bumababa, nag-stuck siya, or kung bubaba man ang sobrang tagal, no, hanggang may lumalabas na error na U11, no, U11 na error, alam na kagad natin kung anong problema niyan, no? So tulad yan guys, ito, no, buksan natin tong screw dito sa likod, no, may mga screw yan dito guys sa likod, buksan natin. Then dito sa gilid, no, mali 4 na screw ang buksan natin dito para tanggalin natin yung top cover guys, no? Kasi ang papalitan natin dito guys, pag ganito ang problema, ang kanyang water level sensor, no? So nandito guys, may screw yan dito nakalagay sa gilid, no? So kung mapansin nyo yung nakaraan natin na nilabas, ganun din, no? Yung ibang model lang, ayaw din mag spin dry, no? Nag-i-stuck yung oras kapag ilagay natin siya sa spin. Hindi siya bumababa, matagal siya bumababa, no? So ang gagawin natin, ito guys, alisin natin yung top cover kasi yung sensor ng Panasonic guys, lalo sa itong model guys, nasa ilalim ng top cover, no? So 4 na screw ang inalis natin. Ayan. Sa harap 2, nasa likod 2 rin. Pag naalis na natin guys, ito, no? Ayan. Kinakalas lang ng mga kasama natin, no? Yung top cover. 2 screw lang naman yan guys, kaso may locking kasi yan dyan sa harapan na kailangan alisin nyo lang yan para naka-clip lang siya, no? Ayan. Ayan. So alisin lang yan. So nandito pala kami guys sa South Forbes, no? Silang Cavite. Nandito kami nag-service ngayon. Ayan. So ayusin lang natin, no, para mapalitan. So ang gagawin namin dito guys, papalitan namin ito ng sensor, no, kasi doon pa lang sa paglagay natin sa spin, alam na kagad natin ang problema, no? Kaya ang gawin natin, papalitan natin. So nandito yan guys, ito yung sensor guys, no? So nandito yan sa ilalim nakalagay. Ayan, no, nandito yan. So kailasin lang natin to, no? So ang gamit nito guys is 2-pin sensor. 2 pin po yung sensor ng ganitong model, no? Lahat ng 2-pin sensor guys pwede sa ganitong model, no? Ayan, ang 2-pin sensor kasi ginagamit yan nila ni Sharp, no? Si Panasonic, yan ang gumagamit ng mga 2-pin sensor, no? Sila ni Whirlpool, yan, 2-pin sensor ang gamit nila. Ayan. So kung pang Panasonic yung sensor mo, pang Sharp, pang Whirlpool, pwede yan, no? Pwede yan sila, no? Pwede yan gamitin, no? So ayan, in-unscrew lang natin to yung nasa ilalim guys. Nandito kasi yung mga lock niyan, nandito nakalagay yung sensor, no? So ayan, tanggal lang natin, no? Sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message lang po kayo sa amin, no? Or i-follow nyo po yung aming Facebook page, or i-like nyo, no, yung ating Northcare Repair Shop na Facebook page, and subscribe nyo na rin yung aming YouTube channel na Northcare TV. So ayan guys, kinalawang na yung screw, kaya kailangan natin linisin bago natin siya i-unscrew, no? Linisin natin yung kalawang. Ayan. So ayan, kailangan lang linisin, no? Ayan, sa mga gustong matuto, no, sa mga DIY, ma-repair, visit lang kayo sa ating YouTube channel, no, Northcare TV, no? Marami tayong video, no? Mayroon na tayong almost halos 400 videos na tutorial about automatic washing machine, no? So ayan guys, nandito nakalagay yung water level sensor sa area na ito, no? Dito yan. Tanggalin lang natin, no? Ito yan, yan. Ito yung kulay parang bilog. Yan. So alisin lang natin to, tapos palitan natin guys. Ayan. Palitan natin siya ng bago. Ayan, ito salpakan natin ng bago guys, no? Bagong sensor, no? Yung mga sensor na yan guys, available din sa amin, no? At available din yan sa online. Kung gusto nyo bumili ng mga nasa online, pwede rin yan. Ayan.
So yan, babalik lang natin, no. Lalagay lang natin siya. Then pag nilagay na natin, babalik natin to yung cover niya. Make sure nyo lang guys na yung host niyan ng sensor hindi siya nakatupi, no, pagbalik nyo, kasi baka mamaya nakatupi. Marami kasing nag-message sa akin, no, nagpalit na ng sensor. Problema, ayaw pa rin mag-spin kasi nga nung pagbalik naman nila, natupi naman yung host, no, naipit ng cover. Kaya make sure nyo guys na hindi na ipit yung cover yung host ng sensor, no. Ayan. Nalagay lang natin, pipix lang natin para matesting na natin, no, kung gagana na. Ayan. So sa mga nagko-comment pala, no, may mga videos kasi tayo, no, yung mga unang mga videos natin na hindi masyado maliwanag yung mga video natin. Kasi nung time kasi na bago pa lang kami mag-vlog, no, hindi namin masyado talagang pinopokus yung video, kumbaga hindi namin masyadong kinakarer yung pagbablog, kaya yung mga video namin hindi siya ganoon ka-clear, no? Kasi minsan yung mga area na pinagsiservisan namin, napakahirap mag-video, hindi makakakuha ng video, lalo na kung walang kasama, yung magdalawa lang tayong gumagawa, so hahawak ka, mag-video ka, so hindi talaga maliwanag, no? So ayan, binabalik natin. Ayan, so babalik natin yung cover. Then testing natin siya. Ayan guys, testingin natin. Ayan. Lagyan natin sa spin. Ayan. Tingnan natin kung iikot na siya, no? Ayan, nasa 11. Ayan, kung pansin nyo guys, umikot na siya kaagad, oh. Ayan. Ayan, oh, nag-attempt na siya umikot, oh. Ayan. Iikot na siya, no? So, yun po ang problema guys, yung kanyang water level sensor, no? So ayan, kapag na-encounter nyo po guys yung mga ganitong problema na pagdating ng wash okay naman, pagdating ng spin ayaw niyang mag-spin, no? Tapos naglalabas siya ng U11 or nag-stuck yung oras pagdating ng spin, no? After niya mag-drain doon sa spin siya, nag-stuck yung oras. So alam niyo na guys kung anong dapat niyong palitan, no? Palitan yung kanyang water level sensor, no. So ito po ay applicable guys sa lahat ng brand, no. So ayan, no. So ayos na po ito, no. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan i-like and follow ang Facebook. Thank you.